napakatindi talaga rito. Sobrang taas ng energy. Isang sigaw naman ng Letran Night! Grabe ang suporta nila sa programang ito at talaga namang na ako'y nasasabik na para makilala mamaya ang ating mga debating teams. Oo, dahil last week, ang pinagdebatihan natin ay yung academic calendar shift. Diba? Dito sa... Sobrang init ng talakayan natin nun. Ay, at saka nabitin pa nga tayo, diba? Dahil talagang... nagsasabunutan na eh. Munti ka na eh. Pero alam mo, namimiss ko, yung pati isa pang partner. Si Hesa. Hesa, hello. Sana ay makapiling na namin ulit dahil namimiss ka namin dito. Pero, nandito naman ang ating kaibigan. Kaibigan mo na nagsabi muna for you na si Erin, di ba? Nag-sit in sa atin for today. Oo. Na pag tinabi sa atin ay, nako. Wala na. Titingin ka na lang sa langit. Kasama natin siya uli mamaya. Oo. Kasama natin si Erin mamaya. Pero, alam mo, di ba, last week, ikaw ang nag-tour sa amin dito. Yes! Oo. Di ngayon, feeling ko, ako pa din. Ikaw pa din, para masaya, di ba? Tama. Kaya, guys, panoorin natin ang Miko's School Tour. Maliban sa makulay na kasaysayan ng Letran, ay pinagmamalaki rin nila ang kanilang mga facilities na tumutulong sa paghubog sa kaalaman ng kanilang mga estudyante. Ilan sa mga ito ay ang Media Center, Instructional and Broadcast Media, Speech Laboratory, Computer Laboratories, Science Laboratory, Library Internet Section, San Vicente Liem de la Paz Student Center, Conference Hall, Guidance Center, at Air-Conditioned Gymnasium. Ayan talaga namang well-equipped ang ating mga Knights of Intramuros. Kaya naman simulan na natin ang mainit na diskusyon at palitan ng opinyon dito lang sa Schoolmates! Sa number 1 debate show ng Pilipinas. Ito ang Schoolmates! Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay nagsama-sama na naman ngayon. Nakaka-excite, no? Dahil panibagong mga mukha. Marami na naman tayong makikilala at talaga na mga mapapatunayan na naman ng mga Letran Nights kung gaano sila kagaling pagdating sa ating pagdidebate mamaya. At syempre, mga schoolmates, nandito pa rin po tayo sa pader ng Intramuros sa Kolehiyo de San Juan de Letran. At maya-maya lamang ay dalawa naman pong debate teams ang mapapanood natin sa kanilang mainit na talakayan, JV. At syempre, para sa mga schoolmates, barkada natin na nanonood sa TV at via live stream, pwede rin kayo sumali sa aming discussion. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya, ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Tama yan, JV. Pero ano nga ba ang ating trending topic para sa gabing ito? Panoorin natin ito para malaman natin. Masyadong bibigyan. I am the master Dota. Sino yung mga Dota ko kayo? Ano meron? Ay, alam ko na. Alam mo bang nanalo si Miko ng champion ng Dota Master sa buong mundo? Ha? Dota Master? Oo, Dota Master. Ba't hindi ko alam yun? Yan nga yung hirap sa atin kasi nakakalimutan na natin yung mga taong nagbibigay parangal sa atin sa bansa. Duroy mo, nakalaban niya 30 countries.
Siya, si Miko ang nanalo. Wow, siya ang nanalo. Oo, Dota Master Champion yan, 2015. Biruin mo yun. Miko! 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 Oo, di ba? Pero dapat ina-update tayo eh. Oh, yun nga yung problema sa atin, mga Pilipino. Hindi na natin na-appreciate yung mga ganyang tao. Alam nyo, huwag na kayo magdalo. Dahil ako, si Master Dota. Oo. Mas maganda kung sa schoolmates na lang natin yan pag-uusapan. Dota, tapos schoolmates, ayos. Gusto mo matuto mag-Dota? Sige. Dota tayo. At ayan nga, JV, cyber sports sa Pilipinas ang ating topic. Dapat na nga ba ito gawing legitimate sport dito sa Pilipinas? Oo, alam mo, Miko, kung titignan nating mabuti, isa ito sa masasabi nating underrated topics dito sa schoolmates. Pero kung intindihin, napaka-timely ng topic na ito, especially sa lagay ng sports sa ating bansa. Di ba? Alam mo kasi, JV, di ba? Ang dami ng nating mga achievements pagdating sa mga ganyan, di ba? Sa cyber sports. Katulad nga nito, mga nakaraan na araw sunod-sunod yung mga pinanalo ng representative natin sa mga online Iba't-ibang games na bansa. yan. So, ang tanong, dapat na ba natin kilalanin bilang legitimate sport ito sa Pilipinas? At syempre, Miko, isa pang tanong dyan is kung dapat bang suportahan ng gobyerno yung mga Filipino gamers, lalong-lalo na yung mga achievers, di ba? Siyempre, yung ating mga achievers, iniisip din na pag na naging legitimate na nga ito, magkakaroon sila ng pondo para pagbutihan pa ang ginagawa nila at pag-represent sa ating bansa. Malalaman na natin yan. Sino ba ang dalawang debating teams na makakasama natin ngayon, JV? Ito, para sa grupong naniniwala na dapat na kilalaning bilang isang legitimate sport ang computer gaming, kasama natin sina Iñaki, Jalil, at Leander! Palakpakan! Ayun! O, sino naman sa side mo? At para naman sa hindi pabor na gawing legitimate sport ang mga online games, andito na sina Aaron, Seti, and Patrick. Palakpakan! Ayan, At maliban nga sa ating debating teams, maaari ding makasali sa usapin ang ating mga schoolmates dyan sa audience na kasama. Ito pangalawang linggo niya na to. Ang napakaganda at napakatangkad. At saka, alam mo, dating nito, parang Victoria's Secret model. Yung mga lumilipad yung book na gano'n pag naglalaro. Model na model. Pakilala natin ang nag-sit-in na naman for HESA. Ito na, si Erin! Grabe, JV and Miko. Oo nga, ang saya-saya ko na pangalawang linggo ko na dito ngayon sa schoolmates. At paano ba naman yan? Mauubusan ako ng sasabihin sa inyo. Lagi na lang kayo may magandang introduction sa akin. Napakagwapong mga hosts. Hello naman dyan, mga Letra Knights. Isang hiyawan! Nako, dahil nga nandito ulit tayo sa Colegio de San Juan de Letran, kitang-kita naman na talagang excited sila, hindi lang kayo dyan, kung ano ang tatalakayin natin ngayon. At tatalakayin nga natin ngayon na handa na silang makipagtalakayan ay kung dapat nga ba na maging gawing legitimate sport ang computer gaming. Bagong lahat, balik muna tayo sa inyo, Miko at JV! Thank you, Erin! Siyempre talagang dapat ka-schoolmate ka namin, maganda lagi dapat ang introduction namin sa'yo. Oo naman. At ito na sa aming pagpabalik. Sisimulan natin ang ating mainit na talakayan. Dito lang yan sa Schoolmates! May pakialam ka! Welcome back to Schoolmates! Alam mo, Miko, kanina, before the break, nakilala na natin ang debating teams ng Colegio de San Juan de Letran. Di ba? Tama yan, JV. And this time, ay bibigyan natin sila ng pagkakataon to deliver their constructive speech. Ang kanilang mga leaders ay magkakaroon ng 2 minutes para i-deliver ito. At ang kanilang mga ibang kagrupo ay bibigyan ng 1 minute. So, simulan na natin, JV. Simulan natin sa team ni Iñaki. Okay, eto sila ay
ang pabor na illegalize na o gawing legitimate ang cybersport dito sa Pilipinas. Iñaki, your thoughts? Good evening, Leto Night! Bago ko simulan yung aming speech, tatanong ko lang, may mga gamers ba tayo sa audience? Meron, di ba? On behalf of my group, naniniwala kami na panahon na upang i-recognize ng pamahalaan at suportahan ang mga manlalaro ng cybersports. Ang argument namin una-una ay napakasimple, sapagkat ang cybersports ay isang legitimate sports. Bakit nga ba? Dahil matitis ba nating maniraan sa isang lipunan kung saan ang isang strategy game sa isang computer ay hindi legitimate, ngunit tinatawag na sports ang isang laro na may 2 taong nagsusuntukan sa isang arena at tinatawag natin siyang sports, di ba? Kasi wala namang totoong definisyon ng sports. Hindi natin alam sino bang nagsabi ng kung ano ang sports, ano ang hindi. Ang meron lamang tayo ay tradisyon at ang tradisyon na yon ay nagbabago over time. Ang meron lang tayo ay ang kaalaman na sa sports merong rules, merong records, merong tournaments, merong organizations, at yung mga criteria na yon ay nako-conform ng cybersports. Ang madalas lang na ina-argue laban sa legitimacy ng cybersports ay ang kawalan nito ng physical manifestation. Ngunit madami ng pag-aaral na nagpatunay na hindi yan totoo. Unang-una, hindi lamang fine motor skills, hindi lamang leadership skills or dexterity or rapid hand-eye coordination ang na-i-improve ng paglalaro ng video games, kundi pati na rin ang tinatawag ni Dr. Emma Witkowski, kung nais ko lamang siya i-cite, ng RMIT University, na tinatawag niyang body knowledge, kung saan ang isang physical state or condition ng isang manlalaro ay kinakailangan niyang maabot upang may attain ang certain level of performance, which is true for other athletes as well, of other sports. So, bakit natin i-deny ang legitimacy sa isang cybersports kung wala naman talagang dahilan? Yun lamang po. Thank you, Iñaki. Siyempre, ayon nga kay Iñaki, no? Bakit nga naman cybersport nga natin tawagin? Hindi gawing legitimate yung cyber. Sport din naman yan. Kasi may criteria din naman ng cyber gaming katulad sa sports. May mga organisasyon din naman yan. Ang isa pang gusto ko na sinabi niya, hindi naman lahat ng physical sport, ayun lang ang pwedeng maging sport at ganyan ang gawing legitimate, di ba? Bakit ang chess? Sport din naman yan. Alamin natin ano masasabi ni Aaron. Aaron. Good evening, Letronites. On behalf of my team, we believe na hindi dapat siya gawing national sport. First, when we say sport, we speak of it as more of a cultural and traditional style. Pag sinabi natin sport, there are multiple people that playing in, not by, let's say, technical only, but with physical activities, not by that. And another is, pag sabi ka natin sport, meron nakapag-strategize tayo in ways na hindi natin kailangan ng technology, hindi natin kailangan ng na-apply natin ng pag-isip natin dito sa lahat ng bagay. Ang sinabi natin sport kasi, may nanalo at natatalo din. So, ando na tayo. We do also believe na pag sinabi natin sport, isa siyang bagay na kailangan pinagtutuunan talaga ng physical activity talaga. Kasi it improves your body, it improves your health, it improves your thinking, yung health mo na i-improve, yung pagkain mo na and mas gumaga din katawan mo. Mas maganda katawan mo, mas yung pag-iisip mo, mas na-form na mas maganda, mas yung utak mo, mas mabilis makapag-isip. So, yun lang. Okay, so kay Iñaki naman, physicality. Siyempre, pagka tinawag nga namang sport yan, kailangan may disiplina ka sa pagkain, sa pag-aalaga ng iyong katawan. Di ba? Dahil hindi ka naman papasa bilang, hindi ka naman matatawag na athlete kung ikaw ay hindi physically fit o trained para sa sport na yun. Saka sabi din ni Iñaki na ang sports daw ay hindi kinakailangan ng technology. Hindi kinakailangan ng technology. Alamin naman natin, Leander, ano masasabi mo doon? Good evening, Letronites. Ang argument ko lang naman kasi dito, paano na lang yung mga taong hindi na kayang mag-sports, tsaka yung mga taong let's say, katulad na ng kaibigan ko na nabalian na. Ito na lang yung mga alternative nilang sports, katulad na lang ng mga FIFA. Sa mga Dota, hindi rin sila nagkakos ng violation. Kumbaga, ang nagkakos talaga ng violation sa mga yan ay yung sa internet speed, mostly. Tsaka,
bakit pa natin ibaban to kung yun lang yung libangan nila? Tsaka yung mga taong bumubuo nito, hindi lamang yung mga taong di kaya. Mostly dito yung nabubuli sa school. Which is doon nila na ilalabas yung kanilang emosyon, tsaka yung kung naman yung gusto nilang gawin. Yun lang naman. No? Okay, Leandro, let's just be clear. Hindi naman ibinaban ang cybersport, no? Kundi ang pag-legitimate nito bilang isang sport sa atin, sa Pilipinas. Pero ang punto naman niya, paano nga naman yung mga disabled na natin na mga kababayan, 'di ba? Na ang gusto pa rin naman na may matawag silang sport o hobby nila, 'di ba? So in that way nga naman, doon nila nabubuhos. doon nila mailalabas bilang sport din. Okay, so ano masasabi mo doon, Seti? Bago ko i-rebut yung sinabi niya, i-clarify ko lang. Oo nga, hindi siya ibaban. Ang topic lang is hindi, kung illegitimate ba siya o hindi. Side namin, ayaw namin siya ma-legitimate, ayaw kasi naming may worsen ang status quo. Ano ba ang status quo? The status quo states na lumalala na yung mga addict sa computer games. So what more, kung ma-legitimate na siya, di mas marami nang magiging dahilan yung computer addicts para mag-addict. How? Varsity po ako ng Dota sa school. Magpa-practice po kami mamaya hanggang 5 to 12 a.m. So, see, the more na, pag ginawa natin siyang legitimate, mas maraming disadvantages na ma-meet. So, yung sabi niya kanina, paano yung disabled? Feeling namin, ang trabaho ng state or ng government is they have to give more importance to the majority over the minority. So yung majority people, mas maganda na hindi siya gawing legitimate para hindi kumalat yung addictions sa tao. So mas maganda na hindi siya legitimate, though hindi namin siya ibaban, pwede pa rin kayo maglaro. Wag lang siyang maging legitimate. Alright, thank you, Seti. Sa kanya nga naman, paano nga naman yung pag marami na naging addict sa paglalaro ng mga online games na ito? Tulad ng Dota. Katulad ng Dota. Dati, ang naabutan ko pa, Counter-Strike. Diyan naman ako, naging addict din ako dyan sa paglalaro ng yan. Does it affect ba yung mga estudyante natin? Diba? Meron bang... baka mamaya masira ang kanilang pag-aaral o kanilang social life dahil sa mga bagay na ito. Tama. So, anong masasabi mo doon, Halil? Good evening, Letra Knights. Gusto ko lang po i-point out na for the past 10 years or a decade, esports, digital sports has been a growing scene for the past several years. It has been growing so much that according to a survey held out by international firm Nico Research Media, it has been stated that by 2014, there has been around 28.8 million players playing video games, whether it be mobile, desktop, console, or anything else. Gusto ko lang din po i-point out that dahil sa sobrang paglaki ng gaming scene, nagkakaroon na rin po ng professional teams na nagko-compete po internationally for fame, fortune, and money. Bukod po doon, nagkakaroon din po sila ng legitimacy kasi nagkakaroon po sila ng sponsorship from different sectors gaya po ng gaming peripherals and even the local government sectors. They have begun to show support to these international players, to these professional players. And because of that, nagkakaroon po sila ng legitimacy. Why not sa Philippines? Yun lang po. Okay, ayon naman kay Jalil. May community na naman daw pala dyan sa gaming world. Kumbaga may mga organizations na. At diba? marami ng support group na to be there for the sport. Di ba? So bakit daw hindi naman gawing legitimate ang sport na yan? Patrick, ano masabi mo doon? Good evening po. Kasi di ba ang sport, ang objective ng sport, to promote physical health. Ngayon, kung isasama po natin yung cyber sports o cyber games, ganyan, ano lang po ba yung gumagalaw sa atin? Mata tsaka utak lang. Sige, sabihin na po natin na de-develop nga yung utak mo. Ano naman mangyayari sa mata mo? Radiation. Tapos nakaupo ka lang na matagal. Pwede ka rin mag-cause ng blood clot. Kasi di ba kung sports nga siya, nandun sa yung passion eh.
Ngayon, kung passion siya, pagpupursigan mo, magpa-practice ka na magpa-practice. Siyempre, computer siya, nakaupo ka lang. Anong mangyayari sa health mo? In continuation pa sa sinabi niya, siyempre, mai-incline nga yung mga tao na umano na mag-computer na lang sa indoor. Eh di parang sinisira na rin ito yung mga cultural natin na games. Halimbawa, yung mga parang patentero, ganyan. Ano na mangyayari ron? Kasi sa mga generations to come, halimbawa, naging in yan, nag-boom. Halimbawa, siya, naging professional player, ganyan. Yung anak niya, makikita na, nagko-computer lang siya na nagko-computer. Ano naman yung maiisip ng anak niya? Na parang mas liliit yung mundo niya, nasa computer lang. Alright. Thank you, Patrick. Alam mo, kay Patrick naman, first of all, is yung health. Oh, hindi Diba? healthy. Hindi daw healthy. Oh. Okay. Ang pangalawa na pinupunto niya, kung ma-addict na nga naman daw ang lahat ng tao dyan sa cybergaming. Paglalaro. Oo. Paano pa aasenso yung mga kabataan? Lalo na, tinira niya kanina yung cultural. Oo. Di ba? Paano nga naman yung mga laro nating piko? Tumbang preso. Kakalimutan na lang ba yan? Dahil meron ng online gaming ngayon na uso. Oo, alam mo, Miko, masasagot yan ng kabilang grupo. No? Pero ngayon, kung narinig na natin ang arguments nila, gusto rin namin marinig ang arguments and opinions ng audience natin dito sa Colegio de San Juan de Letran na kasama ni Erin. Erin! Thank you, JV. Pero bago muna ang lahat, we would like to acknowledge the presence of the faculty, staff, and members na kasama natin ngayon. Maraming salamat po. At ngayon, sinong gustong magtanong o magbigay ng komento? Meron ba tayong mga online gamers dito sa audience? For sure meron. Hello, anong pangalan? I'm Paul. Paul, anong course mo? Political Science. Regarding, parang hindi siya question, pero it's a statement. Regarding dun sa sinabi nung nasa gitna, sa anti dun sa pagiging legitimate ng esports. In her side, she called it addiction. But in my side, I would call it passion. Kasi yung love nila for the game. Pero kung gusto mo pa rin tawagan siyang addiction, then I would call Kobe Bryant a basketball addict. I would call Novak Djokovic a tennis addict. And I would call Cristiano Ronaldo a football addict. So, para sa akin, hindi siya addiction. It's passion. Yun lang. Okay. Can I respond? Sure. Right. Okay. Okay, I get your point actually. To clarify things, okay, sige. Hindi siya addiction, it's passion. Pero let's compare ano nga ba ang ginagawa nila Kobe Bryant na addict sa basketball at ng tambay dyan na addict sa Dota. Ang pagkakaiba is sila Kobe Bryant, kailangan ng disiplina, professional sila in a way, addict sila professionally. Because they're doing their job, ang pagkakaiba ng addiction nila, may disiplina sa kabila. Ano bang nangyayari sa status quo? I believe aware kayo sa status quo. Ang nangyayari sa status quo ngayon, addict ang mga players in a way na gabi na umuwi, na late na umuwi, hindi pumapasok, nagka-cut dahil lang sa Dota tournaments or whatever, whatnot. Yun ang pagkakaiba ng pagiging addict ng professional sa pagiging addict ng cyber games. Iñaki, may gusto kayo dagdag? Meron po akong gustong idagdag. Gusto ko lang po i-point out yung sinabi ng ating kalaban dito, no? Na meron daw tayong mga gamers ay hindi daw sila professional. Mali po yun. Meron po tayo mga professional gamers worldwide na nag-e-exist po at sila po ay nag-e-exert ng effort sa pagtitrain. Hindi naman po lahat ng training ay yung nakikita lang natin. Meron po kasi tayong hindi magandang stereotype sa pagdating sa video gamers, di ba? Yung addiction kasi, gaya nga ng sabi ni Paul, di ba? Nag-a-apply siya sa mga athlete na kapag yung isang ginagawa mo lagi mong ginagawa, addiction yan. Pero kasi, since mayroon tayong pernicious stereotype pagdating sa mga naglalaro ng video game, na-vilify siya, parang lumalabas na hindi maganda. Sino ba tayo para sabihin na hindi maganda ang paglalaro ng video games?
Di ba? Okay, thank you, Iñaki. Alam mo, hindi pa rebuttal to, pero hindi natin talaga mapipigil yung pag nagkainitan Grabe na. na. Oo, Nagre-rebuttal Erin. na debaters at saka audience natin. Okay na ba? Okay ka na ba? Maraming salamat, Paul. At ngayon naman, grabe talaga ang sinasabing addiction at saka passion na tinatawag. So, mga Letra Nights, meron pa ba sa inyong gustong magtanong o magkomento? Lalo mga ating online gamers, kayong mga nakakaalam. Hello, anong name mo tsaka core? Tessa po and AB Legal Management. Okay, sige, mabigay mo ng iyong tanong o comment. Iko-comment ko lang is, para sa akin, hindi dapat gawing legitimate sport yung cyber sports kasi, di ba dapat pag sport is may accessibility ka, if ever. What if walang kuryente, walang internet, how can you play cyber sports, di ba? If the usual traditional sports, basketball, pumunta ka lang ng court, marami nang naglalaro. Kahit na hindi bola ng basketball yung ginagamit, pwede mong gawin the usual na papel, shoot mo lang sa mga trash can. So, di ba dapat, pag sport, may accessibility talaga. So, yun. Go, Iñaki. Gusto ko lang sagutin yung sinabi mo. No? Kaya nga natin ipinaglalaban na, kasi kapag sinabi natin i-recognize siya as a legitimate sport, mabibigyan din siya ng suporta ng gobyerno. At kapag nabigyan ng suporta ng gobyerno, unti-unti na magkakaroon ng accessibility. Although, medyo na-overstate yung problema na yan dahil gaya nga ng sinabi ng aking ka-team, halos 30 million ang regular na naglalaro ng video games sa Pilipinas. Sa Pilipinas pa lang. I'd like to rebuttal sa sinabi ni Iñaki. Let's punta tayo sa ng Philippines, sa case ng Philippines. Ang Philippines is a developing country. Hindi lahat ng pulusang buong Pilipinas may kuryente, may accessibility sa mga pambili ng gintong bagay. So sinabi natin sport talaga, doon makikita lahat ng bata marunong mag-basketball, marunong traditional sports. Ang nangyayari kasi dito, yung sa case ng cyber sports, yung doon nawawala dito, yung pag-iisip, yung what you call this, yung will ng bata. Kasi kung, let's say, nakikita niya yung, sa case dito sa Manila, ang nangyayari, may nakikita sa mga naglalaro. Let's say, wala silang pera, wala silang nagkakaroon ng tendencies na magnakaw sila sa magulang nila or kumupit, gumawa naman sa mga bagay para lang makapaglaro ng mga ganitong bagay. Though I'm not saying na masama yung cyber sports, pero ang nangyari kasi dito, meron talagang downfall. Financial na yun. Erin. Ngayon, tignan natin kung ano masasabi naman ng ating mga Facebook at Twitter commenters, mga schoolmates natin. Okay, gaya ng ipinadala ni Errol Kirby Labay, okay lang nakilalanin ang cybersports as long as merong precautions para iwasan ang trash talking. Kasi mostly ng cybersports players ay grabe makipag-trash talk and it may lead to violence. Ayon naman kay Gab Ferraras, yes, maybe one day we can see them as a sport in the Southeast Asian Games. Patuloy lang kayo magpadala ng inyong mga komento, schoolmates. At mamaya lang mabasa natin ang inyong mga komento. Balik sa iyo, Miko at JV. Thank you, Erin. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating mainit na diskusyon dito sa #1 debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! May pakialam ka! Okay, nandito pa rin tayo kanina. Nagkakainitan na dahil hindi pa naman na time for rebuttal, pero may sagutan na. Ha? Eto na. Eto na yung time natin for that. So, ready na kayo? Ready na kayo for the rebuttal? Okay. O, simulan na natin. Sabi ni Iñaki kanina, dapat daw talagang gawing illegitimate itong sport na to, ang cybersport sa Pilipinas. Dahil ang punto nga nila kanina, ito ay isang community na. Diba? Hindi naman porket ito ay walang tulong sa pisikal, pero dapat pa rin tawagin itong sport. Okay? Ano masasabi niyo doon, Aaron? Una sa lahat, member din ako ng community ng gamers natin, online gamers. Online gamer din ako. Another is, hindi lang kami ma-enlighten kung bakit siya kailangan gawing legitimate sport kasi as I see it, wala talaga siyang punto para maging isang national sport katulad ng nakikita nating sports sa Philippine National Games or ASEAN Games na yung competitive level niya
As in, may kita mo. Though I'm not saying na yung competitive level ng cybersports mababa, ang sinasabi ko lang dito, mas strong and mas persevere yung mga naglalaro sa nakikita nating physical activities. Follow-up ko lang, Aaron. Ano ba ang basihan ng sport para sa'yo, para maging legitimate ang ano? When we say sport kasi, first you have to have discipline. Discipline in your eating habits, discipline in your body, in yourself, tapos disiplina sa mga tao nasa paligid mo. Kung maganda ba yung pakikitungo mo sa kanila. And another is, yung pagsabi mo kasing sport para sa akin, meron talagang physical activity na nangyayari. And it enhances your body, it enhances your mind, it enhances your thinking without using any technology na na-enhance to sa paggamit natin ng physical activities sa mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Kasi yung sport rin kasi, we are all gamers. Lahat ng bagay, meron tayong nalalaro. Lahat ng bagay, meron tayong napagkukuha na ng aral. Okay, so dapat daw talaga may physical activity na nagaganap. Hindi pwede yung nakaupo ka lang tapos maglalaro ka na. Di ba? Hindi daw sports yun. Hindi daw sports yun. Inyaki, ano masasabi mo doon? Gusto ko lang i-point out yung sinabi niya no, na kumbaga mas mababa daw yung parang hindi ganun nagmamatter yung mga naglalaro ng video games. Feeling ko isang malaking disservice yan sa mga kasi yung mga players natin na nakikipag-compete sa iba-ibang bansa, daladalin na rin yung pangalan ng bansa natin eh. Ang habol lang naman nila ay suporta at pagkilala. So bakit natin i-deny sa kanila? This doesn't affect anyone at all. No, nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Bakit hindi gawing legitimate? Bakit di suportahan? Yung sabi mong suportahan. Ang isang punto ko dito, yung mga pinapadala natin sa ibang bansa, yung nag-ice skating, dala niya pangalan ng Pilipinas. It's considered a sport. Yung cheerleading na ginawa nito sa sa Florida last May or March or April, whatever. Wala silang suporta sa government. Lahat yun galing sa private companies. So, if you're saying na kailangan sa suportahan, baka itong mga naglalaro sa atin na talagang yung national talaga naglalaro sa atin, ba't hindi rin masuportahan? Kung susuportahan pa yung national, yung cybersports, paano naman yung mga naglalaro talagang national players natin? Okay, thank you, Aaron. Yung iba nga daw sport, hindi pa na susuportahan. Ba't naman kailangan mag-focus ng gobyerno dito sa cybersport? Alam mo, hindi naman natin siya dapat i-compare kasi apples and oranges to di ba? Hindi naman ang allocation niyan ay may ganitong budget para sa ganito, may ganitong budget para sa ganyan. Bumabalik tayo dun sa sinasabi nila kanina, accessibility. No, na gusto kong i-point out na madami tayong sports na hindi accessible sa mga athletes natin na iba, pero kinikilala siya at nire-recognize ng gobyerno. Hindi naman lahat ng athletes ay nakakapaglaro ng wushu or ng aikido or ng iba pang ng fencing dahil may mahal na equipments. Actually, mas accessible pa ang video games kaysa dun sa mga sports na nabanggit ko. Pero bakit yun? Member sila ng Philippine Sports Commission or governed sila. Bakit yung cybersports natin hindi kinikilala? So kanina nabanggit mo rin, Iñaki, yung accessibility. Kanina naman nabanggit ninyo yung what if magkaroon ng blackout, magkaroon ng brownout. Paano na yung sport? Yung cybersport? Hindi na siya magagamit, di ba? Hindi na siya magagamit. Kasi sa ibang bansa, yung mga teams na ini-sponsoran ng iba't ibang grupo, meron silang bootcamp, meron silang sariling lote, bahay at lote, doon sila nagte-training, doon sila pinoprovide ng food, shelter, and kung ano na pang necessities ng sponsors nila. And if necessary, meron din silang backup generator in case na mag-brownout. Kasi, syempre, computer games yun kailangan ng backup energy para doon. Kaya kapag naging legitimate ang video games, naging legitimate sport, esports, kumbaga. Pag naging legitimate yun, magkakaroon sila ng, magkakaroon sila ng official sponsorship from the government, mapapansin sila ng government, and from that, magkakaroon na ng sponsorship for several teams vying for championship and fame throughout the world. Sponsorship lang daw ang kailangan pala at suporta talaga. Ano masasabi mo doon, Seti? Kung recognition lang naman ang hanap yung players. Nakabasa nga ako ng isang article sa internet na it includes nung nanalo yung Mineski Group, hindi ko po alam yun. Basta nanalo sila. Nanalo sila in Singapore and may article sila. So hindi pa ba yung recognition for you?
Internet na yun, everyone can see it. It's already enough recognition. Sabi doon, Philippines nag-top at nag-dominate sa cyber game sports. That's enough recognition. Another thing, bakit ayaw naming illegitimate? Ano ang pagkakaiba nito sa sports? Kailangan kasi consider natin ang long run. Ano ang magiging effect niya? Soon. Ano bang nangyayari sa national sports natin ngayon? Diba they are published in books? They are being taught to kids, right? Am I right? Yes. So what if ang Dota or any other cyber games i-publish din? Ituro din sa mga bata at sabihin, this is one of our national sport. Eh di yun, bata pa lang sila. They are already aware and they're very influenced already about that game. And what is happening? Tingnan natin ngayon sa status quo na wala pa yun as national game. Feeling ko aware naman kayo na may mga asawang nag-aaway dahil sa COC. May mga girlfriend na pinagpapalit dahil sa Dota. O di, anong mangyayari kapag pagkamulat pa lang ng bata, informed na siya na part ng games, part ng national games ay though, hindi namin sinasabi na pangit ang game at iban natin ang game. Okay lang, maglaro kayo. Huwag lang siyang gawing legitimate kasi mas magiging widespread siya. Mas magiging mukha siyang cancer ng society. So, yun lang. Okay, cancer ng society. Mabigat na salita yan. Paano nga naman ang society niyan? Anong impact ng society niyan? Na pag dumami na ang katulad ng naglalaro ng mga online games, di ba? Anong benefits nun na makukuha nila? Ito ba ay maganda? Sabi niya, ito ba ay pangmatagalan? Feeling ko, hindi tamang sabihin na ang video games ay isang cancer ng society. Kasi bakit yung ibang sports, hindi natin hinahanapan ng benefits? Bakit palaging pagdating sa video games, ang hinahanap natin yung mali epekto? Hindi lahat ng video games ay violent. We're not saying ang video games ay isang cancer. What we're saying, ang cancer Sinabi niya. But for me, ang cancer ng lipunan is ang nagiging epekto niya sa yung epekto natin sa kalikasan, sa mga taong nasa paligid natin. Ang daming nasisirang pamilya, ang daming nasisirang kagubatan para lang sa globalization na sinasabi natin, which is hindi natin kailangan masyadong maglaro nitong larong to. Ang sa akin lang, when we say sport, kailangan nag-e-enjoy tayo. Not in terms of nagkakasakitan, nagkaka-trash talkan. Ayan kasi yun yung isang cancer ng gaming eh. Yung trash talking, it would lead to soon violation, na nagkakaroon ng batuhan, nagkakapatayan. Ang daming cases niyan. Another is, yung kaso ng sa Cavite, na binan ang Dota sa isang barangay sa Cavite. So from there, bakit natin kailangan illegitimate? So, kung nagkaroon ng isang kasong ganon, hindi malabang magkaroon ng presensya sa buong Pilipinas ang kasong yun na violation dahil sa Dota or whatsoever na cybersport, kumahala talaga. Hindi ba nagkakaroon ng violation sa sports? Ang nagkakaroon ng violation sa sports, yung audience. Nagkakaroon ng violation. Nagkakaroon ng violation sa loob ng... Okay. Nagkakaroon ng violation. No! Diba nagkaroon ng sutukan? Nagkakaroon ng violation sa loob ng court if una, nagka-personalan, nagkadambahan. Nagkaka-personalan, di ba sabi mo? Nagkakaroon ng personalan. Nagkaka-personalan. If. Hindi ba nagkaka-personalan? Okay, wait lang. Patapusin natin si Aaron, tapos sagutin mo, Leander. Okay, go, Aaron. Ang puso. Tubig. Okay, Aaron, go ahead. Okay, what? Yun nga. Ang sabi, kaya nagkaka-personalan. Hindi mo maiwasan magka-personalan sa sports. Tatandaan mo yan. Sa lahat ng physical activities, meron lagi nagkaka-personalan. Lagi nagkakainitan. Lagi nagkakadambahan. Lagi nagkakasuntukan ng hindi sinasadya. At nang nangyari, nagkakaroon ng misunderstanding. Pag nagkaroon ng misunderstanding, nagkakaroon ng sakitan. So parehas sila. Okay, ikaw naman, Leander. Parehas na nagkakaroon ng bad effect sa community. Kasi nasabi mo nga na nagkakaroon ng violence. So yung sports din na sports na legit, may violence. Sa cyber naman, may violence siya. Pero hindi sa lahat ng game nagkakaroon ng violence. So ito, punta tayo sa case ng ganito. Okay. Meron ba, ang daming lagi nababalita sa news, una, nagkaka-break up dahil sa COC, nagkakaaway dahil sa ginto, nagkakasuntukan, nagkakasaksakan, nagkakasakitan, whatsoever. Isa rin effect sa bata. Sa amin lang kasi, yung building blocks niya, nawawala yung pinaka-staircase ng bata para
parang hindi na ako sinasabing nasisira, pero nadadivert yung attention ng bata. Pero hindi ko na sinasabi na dahil sa dito, nawawala yung focus ng bata. Ang nangyari kasi, most of it, nadadivert yung attention nila, kaya nasisira yung buhay nila. Alam mo kung ipipick out natin isa-isa, lahat ng hindi magandang epekto ng lahat ng kahit anong bagay, wala tayong maipapatupad sa Pilipinas. Kasi lahat, mayroong hindi maganda at hindi mabuti. Tama? Tama. Pero if you think liberally. Wait lang, hindi pa ako tapos magsalita. Ang hindi kasi natin na-realize na kapag ang isang sports ay ginawang legitimate at na-recognize, mas ma-regulate ito at mas ma-formalize. So yung mga sinasabi natin hindi magandang adiksyon, yung mga nag-aaway dahil sa ganyan, mas unti-unti na siyang mababawasan. Although hindi natin ma-eliminate lahat, pero mas makikilala natin dahil alam natin isa na siyang legitimate na bagay. Kinikilala na siya ng Estado. Tama, Una sa lahat, alam natin ang Pilipinas ay isang conservative country. We value family. Ang nangyayari, dahil sa addiction na to, ang daming nasisirang pamilya. Another is, yung sa case nga ng mga bata, di ba sabi ko, nadadivert yung attention. So parang dito. Isa pa na kaninang punto ninyo, cultural. Paano naman daw yung mga dati nating laro, yun na nakilala natin sa Pilipinas. Katulad ng sepak takraw, baka daw makalimutan na yan, mabaon sa limot. Definitely makakalimutan yan. Online gaming. And lastly, if you think liberally, ang pipiliin mo yung what will work from pipiliin mo kung ano yung mag-workout sa group A and group B. You will go parang i-normalize mo lang siya. What can you say about that? Wait lang. Una sa lahat, video games do not aim to replace these cultural games, no? Nag-exist pa rin naman yan with or without video games. Okay, so meron pa rin naman daw, nandun pa rin naman daw yan, hindi naman daw mawawala. Hindi naman daw papalitan. Hindi naman daw mapapalitan. Okay, you wanna add up something, Seti? Ganito, ngayon pa lang na hindi siya legitimate na sport, try niyong magtanong sa mga bata dyan sa kalsada, alam niyo ba yung patintero? Most of them doesn't know. So, paano kung illegal, kung gawin pa siyang legitimate? Another thing, kanina kinumpare nyo, sabi nyo, hindi siya comparable. Let's compare it na lang. Kanina tungkol sa, let me bring it back to the passion and addiction. Ano ang pagkakaiba niya? Kapag yung sports as of now, yung mga sports natin like tennis, basketball, sige, sabihin natin may professional group sila. May professional group din yung players, right? So, ano ang effect niya sa society? Yung basketball players, kapag naging idol ko si Kobe Bryant, ang gagawin ko, magpa-practice ako ng basketball. And the effect is good, right? It is healthy, magandang magiging circulation or whatever, whatnot, science, whatevers. Pero paano kung maging idol ko ang Dota players na wala ngang tamang precautions? Siguro dun sa organization na sinasabi nyo, siguro dun sa group na sinasabi nila may 6 hours na training, may generator para makumusta, blah. Paano naman kaming idol lang namin kayo, hindi namin alam ang precautions, magdodota ko simula ngayon hanggang mamayang gabi? Oh, paano? And it's much too expensive. Okay. It's much too expensive. Expensive in what way? Kung wala talaga tayong kuryente, magpo-produce tayo ng generator. Kung paano na lang yung mga ibang mga batang magagaling sa buong Pilipinas, o marami rin magagaling mag-Dota, pero hindi sila lahat na pagbibigyan ng pagkakataon para makaluwas, para ma-express yung galing nila. Rather than these sports, nakikita ito ng mga bawat schools, nare-recruit sila, mas na-enhance yung galing nila na pag napupunta sa school na to, and the chances are, nagiging percent ng Philippines. Alright, thank you, Aaron. Thank you, debaters. Both sides. Init na dito sa stage. This time, alamin naman natin, JV, kung ano masabi ng ating mga schoolmates sa audience. Erin, kamusta dyan? Nako, iiyaw nyo nga kung anong kaninang init ng usapan nila. Anong pinapakita nyo kaninang ingay? Mga Letra Knights? Woo! Grabe, Miko and JV. Dagsa ang mga comments ngayon sa social media kasabay ng init ng usapan nyo dyan. Eto, babasahin ko ang ilan sa kanila. Sabi ni Jerome Barawidan, I am a gamer myself, and for me, we need na kilalanin na ang cybersports sa ating bansa. Sa ibang bansa, meron ng mga cybersports na umuusbong like sa Korea. Ayon naman kay Tel Plantado, this may only lead to addiction or even violence due to trash talking. Mas matitrigger sila since parang na-tolerate ang mga ganitong games. Grabe, marami pang mainit na diskusyon ng ating matutunghayan. Kaya, schoolmates, huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang Schoolmates. May pakialam ka!
kanilang final statement. Oo. Final words, di ba? Parang feeling ko yung iba kanina, sinasabi pa sa akin kung pwede pa daw magsalita eh. Pero this time, bibigyan natin ng tag 1 minute naman ang ating mga team leaders to deliver their final statement. So, let's start with your group, Iñaki. Anong final statement nyo? Okay, gusto ko lang po i-take yung opportunity na to upang i-reiterate yung mga arguments namin noong una. Na una-una, panahon na para kilalanin at suportahan ng gobyerno ang cybersports dahil isa naman siyang legitimate sports. Pangalawa, ayon sa konstitusyon natin, mandated ang state na suportahan ang Estado ayon sa Article 14, Section 19. Naniniwala din ako na ang cybersports ay hindi siya laging negative. Alisin natin sa lipunan yung stereotype na kapag video games hindi maganda ang resulta, nakakasama sa pag-aaral. Kasi kung titingnan natin, madami siyang epekto gaya ng pagbuo ng competitive spirit. Doon pa lang makikita natin na kapag ang isang lipunan ay nabubuo under doon sa spirit na yun, mas napapabuti siya. So, yun lamang po. Alright, thank you, Iñaki. Thank you, Iñaki. At ngayon naman, kamustahin natin ang grupo ni Aaron. Lang namin, pagsasama-sama na yung sinabi namin. We're not against the sport, we're just against on its legitimacy. Ayaw lang namin ma-legitimate to kasi nga, we are concerned sa mga taong nasa paligid sa mga bata. Ang nakikita nila violence, una sa Counter-Strike, ang daming nagbabarilan. We're not saying na gano'n yung mangyari, pero what we're saying, pwedeng gano'n yung mangyari. Another is, we're much concerned on the long run na mangyari nito, yung effects nito, yung maaring, yung from point A, magiging ginto na yung mangyayari. Yung mga, yun. Another is, ang gusto lang talaga namin dito, kung gusto nyo ng attention, kung gusto nyo ng recognition, we can give the recognition to you. We can post it on social media or whatsoever. Ang sa amin lang, dapat ang sport, yung sport nyo, as in meron yung na-enhance yung pagkatao mo, na-enhance yung health mo, na-enhance yung mind mo, na-enhance yung mga tao nasa paligid mo. Nakikita ng ibang tao yung progressive, yung progression sa'yo. Yun lang. Alright, thank you, Aaron. Okay, this time, narinig na natin ang panig ng dalawang debating teams natin. JV, anong punto mo? Alam mo sa akin, simple lang. Hindi ako pabor. Simple lang kasi feeling ko, mas tatama rin ng mga kabataan to engage into physical activities. Sakaling mag-boom lang todo itong cybersports, di ba? Pangalawa, marami pang dapat natin pagtuunan ng pansin. Hindi ba? Marami pa tayong kung bibigyan ng budget ang cybergaming, bakit hindi lang idagdag ang budget na yon para sa sports natin, para mas mag-boom pa ito internationally, di ba? Yun lang naman ay para sa akin. Ikaw naman, Migo. Ako naman para sa akin. Kontra naman uli ako sa'yo. Okay, so doon naman ako sa gawin natin illegitimate na natin itong cybersports. Dahil nagbibigay ito lahat ng mga pinaghihirapan ng mga gamers natin to represent our country, binubuhos nila doon. Dugot pawis din yun. Kahit na hindi natin sabihin na physically, hindi siya physical activity, pero siyempre sa puso nila, sa dangal nila, na para i-represent yung ating ang ating bansa. Dapat din naman suportahan din natin, lalo na ng gobyerno, yung mga ganitong klaseng laro, di ba? At saka hindi naman ako naniniwala din sa porkit lalaganap ang online gaming at ine-legitimate natin, masisira yung buhay ng bawat tao. Nandiyan naman ang mga magulang natin. Nandiyan naman ang guru natin. Basta meron tayong guide, siyempre, di ba, na pamilya natin to support us, lalo na sa mga sports natin, kung ano mga sport ang ating gusto. Diba? Nasa suporta yan ng mga magulang. Kaya hindi ako nag-worry na dapat illegitimate yung online gaming. Well, may kanya-kanya naman tayong opinion di ba? Kaya natin ito pinag-uusapan. Yes! Dahil lahat tayo ay may pakialam. Yes! Tama ba? Letra Knights! Yes! Okay, gusto namin magpasalamat ulit sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Ayan, maraming salamat. Letran Knights, thank you. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Thank you. Ang gagaling ng mga debaters natin dito. Naging tahanan natin to for 2 weeks. 2 weeks? Kaya gusto rin namin pasalamatan ng lahat ng faculty, members ng Letran. Thank you so much. At syempre, kung magpapasalamat tayo sa kanila, gusto rin namin magpasalamat sa mga friends natin dyan sa social media, hindi ba?
na nakisali sa ating diskusyon at talakayan. At syempre, ang nakasama naman natin dyan para sabihin ang mga comments ng ating, sa ating social media ay walang iba kundi si Erin. Palakpakan naman natin si Erin. Palakpakan naman natin si Erin. Good job, Erin. Okay. So with that, maraming salamat po ulit. Kami po ay, we invite you to join this contest. Meron pong bagong contest, ang video clip sharing ng ASEAN. So, para po malaman nyo ang mga detalye kung paano sumali dahil magaganda at malaki ang mga papremyo dito guys. Diba? I-check nyo lang po ang Facebook account ng PTV. It's www.facebook.com/PTVPH. So yan, ma-check nyo dyan. Siyempre, ang deadline ng submission ng inyong mga video clips ay hanggang November 30 po lamang. Tama, para sa mga aspiring natin, video makers yes. Di ba? May gusto bang pasalamatan, Miko? Gold's Gym, nasa Skila Salon. Thank you so much. Ikaw, JV. Ako po, si Sir Mo of Magic Potion. And guys, invite ko na rin kayong lahat sa pinakabagong musical play ng taon, ang #popular Paano Kung Pinoy si Kiko ng Philippine Stagers Foundation. Up to March 2016 po yan. So sana magkita-kita po tayong lahat. And with that, ating tandaan, sa bawat usapin, sa bawat isyo, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinyon nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, ang